As usual, may dalawang items na naman tayo dito sa episode na to. Episode na kung saan pag-uusapan natin the Presidente. The Presidente, ba't talaga tinatawag na Presidente yan si Nadine Lustre? At saka si Ronnie Liang. O, diba? Unahin na natin si Ronnie Liang bago si Nadine. O, ano natin si Nadine. So, ito kasing si Ronnie, kamakailan lang, napag-usapan kasi nagtapos siya ng kanyang PhD, doctoral degree. Babasahin ko to kasi kailangang maano tayo dito maklaro tayo rito. Ronnie Liang. Okay. Si Ronnie Liang, kamakailan lang ay tinapos ang kanyang doctoral degree sa Development Administration with a major in Security Development Administration mula sa Philippine Christian University or PCU. Bukod sa pagiging singer at piloto certified na piloto, ito nga yung bagong accomplishment kumbaga na kanyang tinamo or natanggap or natapos ngayong 2025. At siyempre, maganda yun kasi nagsisilbing magandang inspirasyon, magandang role model, kumbaga, yung mga ganyang accomplishments. And sabi nga niya, my heart is full of gratitude and happiness today. For president before emphasizing my drive extends beyond politics and personal ambition. I focus on service and love, not for myself, but for others and our country in whatever capacity I can contribute. Yun ang bahagi sa kanyang interview na binabasa namin mula dito sa Tribune, na sinulat ni, sino nagsulat nito? Jefferson, ni Jeff Fernando. Kaibigan Jeff Fernando ang nagsulat niyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. To God be all the honor, glory, and praise. I love you and thank you, Lord. Yan ang sinabi niya. So, syempre pinapupurihan natin, pinapalakpakan natin, at sinasabi natin na napakagandang halimbawa itong ginagawa niya. But, in the course of, discussion, kasi social media, kilalang personalidad itong si Ronnie Liang, bilang na-alarma kami, nung may post itong si kaibigang Adrian Ayalin, isa po siyang kilalang news reporter at anchor sa ABS-CBN, particular sa programang TV Patrol, na kung saan nirepost lang niya ang isang post ng isang nanggaling kay Akazukin Chan 2 times, or tama, 2 times, 2x, na may pangalang Shut Up Sandra. Kasi pinakita ko bigla, pinapakita dito sa nirepost lang, hindi si nagpost, may nirepost ito ni Adrian Ayalin, pero syempre may tanong si Adrian doon. Makikita dito si Ronnie Liang, naka-background siya, yung whiteboard or monitor, nakalagay doon proposal defense, kasi kini-question dito nito ni Shut Up Sandra, proposal defense in January 28, 2025, ang assumption nito January 28, which is last day na ng isa sa mga last days ng January. Tapos, doctorate degree na agad ng March 18. Yun nga po yun, kasi March 18 nga po na sinasabing natapos na ni Ronnie Liang yung kanyang PhD doon sa course binanggit natin kanina. So, nagkomento, nirepost ito ni Adrian Ayalin at sinabi niya rito, strict tayo sa mga undergrad na pumupunta sa diploma mills sa recto. Tapos, ang luwag pala sa postgrad. At ang dami-daming comments doon. At ilan na nga sa mga comments doon na parang, yun na nga, na nagko-question din, na parang, ang bilis naman yatang natapos sa ganung panahon lang, na may defense proposal ka lang ng January 28, tapos na-idepensa mo na agad at graduate ka nga ng March 18. So, sari-saring opinion ng mga mas nakakaintindi, kasi ako, hindi rin naman ako sa nagmamarunong, pero bilang ako nakapag-aral din at naka-isang taon din naman po ako sa aking masteral degree na hindi ko nga matapos-tapos. Supposedly sa formal education 2 years yung masteral, at alam ko 2 years din yung doctoral degree. Ano ka pa niya full-time ka pa na estudyante So kaya nga hindi ko natapos-tapos kasi ang daming schedule. So anyway, cutting the story short,
maraming nagduda na parang ano ba to, minadali ba to? Tapos may komento pa ako nabasa doon na parang gano'n naman talaga sa panahon ngayon. Pag personalidad ka, may pera ka, a-attend ka lang na isang araw o isang linggo ka lang uupo as ganyan-ganyan. Tapos biglang bibigyan ka na ng mga MA mo, patatapusin ka ng MA, or in this case, PhD daw. So, sinubukan ko pong kontakin yung mga kaibigan, common friends po namin ni Ronnie, lalo na po yung mga kaibigan namin doon sa side na yun ng pagiging piloto niya, na naging mga kasamahan din niya. At tinanong namin kung saan pwedeng makuha na ng pahayag or reaction itong si Ronnie. Pero hanggang sa binablog namin ito, hindi po kami nakatanggap ng any reply. So, di ba, binibigyan natin ng pagkakataon kasi ang ganda nung pinapakitang halimbawa, sineset na example na kahit busy ka, kahit celebrity ka, kahit may natapos ka na at piloto na siya for that matter, ha? I'm sure, yung pagiging piloto niya, hindi naman siguro, again, quote-unquote, dinoktoryo kasi skill yung pinag-uusapan natin. Yung nagpapalipad ka ng eroplano, no? So anyway, hinihintay natin baka sa mga susunod po nating episode ay mabigyan linaw natin itong ganitong mga pagtatanong, lalo pat yun na nga doon sa mga petsang sinabi, parang napabilis yata, parang sobrang aga na masasabi nating isang doktor na ngayon ng edukasyon or ng humanities or what, itong si Ronnie Liam, bukod sa pagiging isang singer at piloto. Yun yung kwento doon, 'di ba? So sa mga baka may malalapit diyan kay Ronnie or may mga nakakaalam ng kalakaran o kwento, bahaginan niyo naman po kami. Padala niyo po ang inyong mga reaksyon dito sa Unbettable Channel. Oh, 'di ba? Ang susunod na episode natin, nakailang minuto ako dahil ang susunod na episode namin itong si Nadine Lustre na nakatanggap siya ng mga bashing dahil sa pagiging vegan or whatever. Vegan, 'di ba? Yung hindi ka kumakain ng meat, 'di ba? At all kasi talagang sa sexy niyan everything ano talaga naman pinahangaan, pero nagkatanggap siya ng bashing hindi lang sa pagiging vegan niya kundi kinukonek siya sa pagiging supporter di umano niya kay dating Pangulong Duterte na again na naman politika ganyan dahil porque nga itong si Nadine ay mas maraming araw o mas maraming panahon at oras doon sa Siargao with her fiance and sa boyfriend na negosyante, kung ano na naman ang dinidikit na issue. Pero may isa kaming nakita na TikTok post, nakasama niya si dating Vice President Leni Robredo at saka si Leila de Lima. Ang assumption namin bago ito kasi tumatakbong party list ng ML ba o MK? Si dating Justice Secretary Leila de Lima na kaibigan namin, kasama namin sa Kabataan Barangay nung araw, nakalimutan ko. Hindi pa kasi kami nakikita ni Leila. Ano ba, Zaldi? Oo, connect mo na kami ulit. Charot. Wala ako kasing contact kay Leila. So anyway, nakita ko lang na parang may ginawa silang TikTok entry na sumasayaw-sayaw pa nga sila na nag-viral at pinag-usapan. Kaya nalilito ako dito sa mga nagbabash at kung ano-ano mga tinatawag kay Nadine. Lalo pat may usapan naman ngayon na si Nadine at saka si Enrique Hill do umano ay mag-merge kasi nga nagkaroon din ng balita, nakasagap din tayo ng balita na itong si Ken Enrique Hill ay nakipag-collaborate ngayon sa MQuest. Ito po yung TV production outfit ng TV5 film outfit ng Film and Talent Agency outfit ng TV5 with Mr. Sir MVP Manny V. Pangilinan. At nakipag-ano siya ngayon, parang may kontrata sila na gagawa ng mga project kasi nga si Ken ngayon ay isa ng legit na producer at pinatunayan niya nga ito na kahit medyo hindi siya masyadong kumita doon sa naging entry nila sa Metro Manila Film Festival, hindi siya nawala ng gana kasi nga yun na, iba na ang takbo, iba na ang platform ngayon ng mga bagay-bagay. So sa collaboration na to, sa pagpirma niya ng kontrata, napapabalita na may collaboration din silang gagawin ni Nadine Lustre. Yan ang aabangan natin. So sa mga fans ni Nadine dyan, at saka ni Enrique,
Yan, hindi natin alam kung sino pa mga ibang mga kakolab nila dyan. Abangan na lang natin at suportahan naman kasi kilala din naman natin si Nadine Lustre bilang isa sa pinakamagagaling na batang artista sa generation na to. And of course, ang ating baby at minamahal na si Enrique Hill na talaga namang nagsisikap pa rin despite the fact na nabuwag na yung love team nila ni Liza Soberano at napabalita nga na wala na silang official na romantic involvement o relasyon at magkaibigan na lang sila. At nasa ganito siyang kondisyon ngayon na nakikipag-collab siya sa mga production. So, nandiyan pa rin. Ang Unbettable Channel ay bumbilo at bumpusong susuporta. Yun ang ating mga pinagsama-samang balita dito sa Unbettable Channel 2-in-1. Ronnie Liang, Nadine Lustre. On the side, meron pang Enrique Hill na nabanggit. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbettable Ambet Nabos. Nagpapasalamat sa inyo pong lahat. Ideal Vision, Dr. Jessica D. at sa inyong branch dyan sa SM Masinag, Antipolo, maraming salamat. Sa Emerald Philippines, kay Madam Sheikha Balrevilla, thank you po Madam. Kay Colonel Jundi Mayuga, sa aking mga kapamilya sa Simas Philippines, sa Faces and Curves ni na Dr. Jerry Casata at Dr. Sheila Ricasata, ang One Dental Clinic ni Dr. Pong Magtibay, ang Gorgeous Smile ni Dr. Jess Solis sa kani Ma'am Ara, o di ba? Ang mga shoutout ladies ko, Ma'am Bel Constantino, si Soki Esteves, Lani Michel, kay Tetra, kay Lee Reyes, Lolita de Dios Katsuki, at marami pang iba. Mga ka-MU University, mga ka-MU fans and supporters, mga nanonood, mga nagbabasa sa akin sa Bulgar, sa Hataw, at saka sa online chroniclemanila.ph, at dito po sa Unbettable Channel. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers po natin. Ako ang inyong lingkod. Bye-bye. Diyos mabalos sa tuwing.